kapatid, dumating na po yung pinakahihintay kong bisita. Ito po ay kuya namin sa Aguila, si Kuya Leomar Diamante. Ayun po, nagre-remap na po siya. Drip Tech Philippines, dinalaw po tayo dito sa Antipolo. Ipaparemap ko po kasi itong Strada pickup na to, na ito po kasi ay sinet up namin, nilakihan namin yung mga gulong, pinalitan ko ng steel bumper, pero hindi naman ganun kabigat yung steel bumper nito. Ito po ay 4x4, gagamitin po nung may-ari dyan sa Mindanao sa kanyang farm. Pero dahil sa hindi po ako nakapag-regear, ang sabi ko po, ang recommend ko po, doon din sa maraming na-recommenda ko na rin, si Kuya Leomar Diamante. Diyan po siya sa Cavite, nandun po yung kanyang shop, yun nga po yung Diamante Common Rail at yung po Drip Tech Philippines, nandun po yun. Siya po yung talagang pinakamagaling na nagre-remap na nakilala ko. Noon pa man po, nagpa-remap na po ako sa kanya nung aking Grandia. At talagang sulit na sulit, lumakas ang power ng Grandia ko. Hindi na ako iniiwan ng mga nire-remap niyang mga high ace dyan sa Baguio kapag umaakyat dyan sa Quezon. So mga kapatid, i-remap po ito. Kailangan ko lang maibigay yung additional na potential nitong sasakyan na to para naman pag ginamit doon sa farm nung may-ari po nito ay hindi po siya mahirapan. Dahil nga po kami po ay naglaki na ng gulong. At lahat po ng mga kailangan nyong malaman, mamaya po ay pag-uusapan po namin yan ni Kuya Leomar Diamante po ng Drip Tech Philippines. Ito na yung pinakihihintay nating sandali. Ako, matagal ko nang hinihintay ito. Kasi itong batang to, idol ko to. Nagpagawa na ako sa kanya noon pa, nung aking Grandia, ni-remap niya. At talaga namang sarap na sarap kaming i-drive yung Grandia. Isang maiksing ko lang doon, nung nagpa-remap ako, kuya, yung Grandia ko, every time na pinapatakbo ko yun, galit na galit yung makina. Boo! Boo! Pero nung na-remap mo na, ganun-ganun lang ako sa accelerator, 100 na yung takbo nun. So, doon ko napatunayan na kung gusto mong tumipid ang sasakyan mo na ni-remap, nasa driver din. Opo, yun, ini-explain ko din sa kanila. May isa akong customer na dinala ng amo, ibalik na lang daw sa stock kasi namumulubi siya sa diesel. Oo. Sabi ko, nasa driver yan. Sabi mo, titipid. Sabi ko, ako napoprove ko. Yung high ace ko, sabi ko, sa inyo, stock nga lang yan, naka-modified. Napapatakbo ko ng 13.5 km per liter. Totoo yun. Dahil sabi ko, hindi ko inaabuso. Ginagamit ko lang yung power pag kailangan. Hindi ito yung magre-remap at sasabihan ka na, sige, mga rera ka dyan. Hindi naman dapat mga rera sa highway, dapat sa racetrack. Kaya nga racing dahil may racetrack. Napakainit nung usapan na remap. Pag narinig ng iba yung remap, ang akala nila, yan yung talagang gagawin mo ng pangarera yung sasakyan mo. Tulad nga po nung sinabi ko po sa inyo, yung Strada na to, pinaremap ko to hindi para ipangarera or ipanlaban sa trail. Para lang po ito ibigay yung potensyal ng sasakyan dahil ito'y pinalitan namin ng malalaking gulong. Pero hindi naman ako nag-regear. Meron na rin po, kuya, meron na akong pinapunta sa'yo na pick-up din na yung Toyota Hilux. Tuwan-tuwa yun. Talagang masayang-masaya sila na hindi pala kailangang mag-regear, stock pa rin yung mga differentials mo, pero nung na-remap, naibigay yung potential pa nung sasakyan. Parang ang pagkakaalam ko, kuya, parang ABC yun eh. Yung A yung yung unang step, tapos yung step 2, yung medyo pang na talaga, pang malakasan na. Depende po sa sa upgrade na halimbawa may pupunta sa akin na literal naman talaga na all stock kasi sa Drip Tech Remap po, kuya, kapopos ko lang last week ata yun. Sabi ko, paulit-ulit kong nire-remind, ang remap po ni Drip Tech is daily use. Daily use? Hindi po racing. Hindi racing. O doon sa daily use, doon muna tayo. Ano yung mga sasakyan na pwedeng i-remap na pang daily use? Actually, lahat naman, kuya, yung nag-quit lang ako sa Ford dahil lisensya, madugo yung presyo. So, si Ford. Sabi ko, ito na lang, masaya na ako sa Toyota. Sa dami ng Toyota eh. Ito, kuya, yung pinaremap ko noon yung Grandia ko, talagang yun pang daily use yun, ginagamit namin. Kasi maraming natatakot, kuya eh. Pag nag-remap, baka daw mawasak yung, yung makina eh. Ano ba yung remap na yun na nakakasira ng makina? Pag lumalayo na doon sa original mapping. Dahil po pagka plinat mo siya, binuksan mo yung original file, kailangan hindi siya lalayo. Hindi siya lalayo? Opo. Kasi tinatry ko din talaga yan na, halimbawa, papakialaman ko. Pero ginagawa ko sa sasakyan ko. Kung hindi magnaging, mamamatay yung engine, lalabas yung P0200, ibig sabihin overfeed.
Kaya na di-discover. Yung gusto ko lang ma-explore kung ano ang nandyan sa loob ng mapping. So doon ko naintindihan na kailangan, kasi kay DripTech po, may pattern siya. Kanina nabanggit mo kasi na kapag yung mga nire-remap na maitim ang usok, meron ka nakausap na, ano ba yun? Yung nabanggit ka kanina, yung maputing usok, saka maitim na usok. Ay, paparima para mapalitan ng black smoke, yung white smoke. Bakit ba merong ganun? Kasi may pinakita kang video nun, puro itim yung usok na nakita ko, pero hindi ko gumawa nun ah. Di po, kuya, yung mga nauna kong remap nun, siguro 3 years na ako nagre-remap or pa 3 years. Eh, siyempre, nahihiya din ako sa mga ginagawa. May usok. So, sabi ko kay DripTech, palitan mo naman to ng wala kasi sabi ko nakakaya. Sabi niya, upon renewal na lang kasi magpapalit tayo ng software. So, upgrade. Nag-upgrade so, tayo. naniwala naman ako sa kanya noon kasi after ng 5 years na-excite na nga ako noon eh. Nagpa-test siya ng isang sakyan na wala. Tapos, ang nangyari no, nung naka-renew na kami ng contract, ang feedback ng mga customer, nawawala daw yung dulo. Hindi raw umaabot sa 180. Parang stock lang. Sabi ko, paano parang stock lang? Eh, pag humarurot nga kayo, sumisibat. Hindi, pagdating sa dulo, tukod na sa 160. Complaint naman ako kay DripTech. Kay DripTech, oh. Sabi ko, reklamo mo customer eh. Sabi niya, reklamo? Eh, sabi ko, hanggang 160. Buti pa raw yung dati, nagwa 180. Sabi niya, paano kayo makakatipid kung i-unlock ko yung speed? Di piga-piga sila lagi sa 180. Sabi niya, ang 180 kaya nyo bang ihinto? Kasi isang preno Hindi lang. na kaya. Yun din sinasabi ko. Totoo naman yun. Hindi naman ako nag-invento, galing ng Thailand. Si Kuya Leo, narinig nyo kanina, pag nag-remap siya, pang for daily use lang. Hindi para mga ngarera ka. Kung mga ngarera ka, dapat doon sa racetrack. Number 1 battle. 45 on the left, 111 on the right. Both are high ace fans from Toyota. Diamante Common Rail already pre-staged and staged. Here goes number 45, also triggering the staging lights. They are ready to launch. We await for the yellow lights to move, and off they go for the number 1 spot. The top step of the podium in the van modified division. Diamante Common Rail looking like he's got the edge over here, but the black van trying to eclipse, trying to push for a side-by-side action. And the winner is Diamante Common Rail! Wow! 1-1-1! Marami na ngayon na nagre-remap. Sino si Diamante doon sa mga ibang nagre-remap? Kasi yun yung gusto ko maipaalam sa mga kapatid natin na ganito yun eh. Ako mekaniko, ikaw mekaniko. Alam mo pag nag-remap ka, kung masisira yung makina nila. So hanggang saan ka lang? Opo, depende po sa year model. Sabi ng iba, bakit itong kasama ko mataas yung tune, sa akin mababa. Sabi ko, ang unang-una sabi ko, karamihan naman na ginagawa ko manual. Yung year model ng sasakyan mo, 6 years ago na. 6 years nagpalit ka ba ng clutch? Hindi pa. Ito lang sa'yo. Yun lang. Kung paano kung pilitin ka? Ang iba naman, sige, ako nang bahala. Ganun. Yun nga yung problema, di ba? Testing. Huwag balik. Ay ko hindi, balik na lang natin. Bakit? Dumulas na eh. Yun ang maganda sa remap. Pwede mong ibalik. Kaya ikaw ba, kuya, sinesave mo ba yung original files? Ang original po, kuya, meron ako. Halos lahat nandyan. Lahat? Hindi, yung alam ba, ito, niremap mo. Yun po. I-read mo yan eh, no? Baback up. Ibaback up mo. Para if ever na gustong ibalik nung... Yes po. Ibabalik mo. Paano yung iba, yung mga remap-remapan dyan? Ang iba po, ganito. Siyempre, nauso na. Alam mo naman dito sa atin. Bibili sa black market. Okay. Ngayon, pagka, gusto nang ipabalik ng may-ari kasi hindi nang gustuhan, mausok, balik sa stock, iiwanan nila sa area yun. Ngayon, pupunta sa akin. Sabihin ko, siya ang gumawa, siya ang dapat umayos. Nakakuha ng original. Pero si DripTech, kahit naka-remap yan, kung ibaback up ko, yung mababack up ko, yung tune, naka-tune. Ngayon, kaya niyang ibalik kaya niyang ayusin. Dahil meron siyang apps. Tama ba ako, kuya, yung nasa isip ko? Kaya umuusok? Sobra sa fuel, kulang sa hangin? Yes. Pangalawang factor, turbo. Turbo. Kasi yun nagbibigay ng hangin eh. Ini-example ko po sa kanila, 2 electric fan. Alin yung mas malakas? Yung malaki o yung maliit? Sabi niya, natural, malaki.
silipin yung turbo nyo. Anong itsura ng impeller? Lumiit na. Oo. Pangatlong factor, yung EGR. EGR. Nandun tayo sa word na maintenance free. Yan lang yung sinasabi ko sa Totoo kanila. ba yun? Kahit na walang remap yan, Oo. kung maintenance free ang sasakyan, Oo. wala. Hindi naman totoo yun, di ba? Sa brand nyo, okay. Sa brand new. Sa buhay natin. O ilang thousand kilometers yung okay. Sa brand new. Galing sa brand nyo, Oo. siguro mga depende sa gamit eh. O kaya nga eh. Hindi pwedeng hindi dudumi EGR eh. Kung ay sa EGR po, 30,000 kilometers. Oh, yun yung tinatanong ko. Di dudumi rin, di ba? No, dumi. Oh. Kaya ginawan ko ng paraan. Sabi ni DripTech, wala nang trabaho dyan yung mga naglilinis. Sabi ko, okay lang, ban lang naman. Kung walang remap, nausok. Ito, number 1, Mitsubishi. Dahil ang design niya naka 1:1. Isang ikot ng cam, isang ikot ng pump. Sabay sila. Unlike sa other brand, 2:1. 2:1. So, yun ang purpose na malis yung usok. Iikot muna ng dalawang beses yung cams, isang pump. Saka pa lang siya magbubuga ng... Ano ang advantage at disadvantage ng remap? Advantage muna. Advantage. Yun nga po na mawala yung delay. Mawala yung delay. Ano ba yung delay? Kasi hindi nila alam eh. Oh. Delay ba sa shifting o delay sa accelerator? Sa accelerator. Oh. Paano ba yung delay, kuya? Ang delay po na sinasabi dyan, yung TPS, yung throttle position sensor, na pag inapakan mo, inapakan mo, dahan-dahan din siya. Parang meron siyang 1 or 2 seconds na hindi kagad kumakagat eh. Hindi kagad nagagalit. Kahit biglain mo, slow mo dadahan siya. pa rin. Slow mo siya, parang ganon. Sa mapping nandun siya sa loob. Binabago ko yung parameter. Pero wala namang mababiolate doon pag yung halimbawa inalis mo yung delay, wala namang nababiolate, di ba? Wala namang nagiging error. Wala. So pag nawala yung delay, ano ang mangyayari? Ano ang ma-feel nila? Ano siya, magaan man ako, yung mabilis yung... Hindi mo kailangan galitin yung makina. Minsan parang mas malakas ka pa sa diesel pagka galit ang makina. Yes po, pag stock, mataas ng RPM mo, uusad pa rin. Uusad pa rin. Sa remapping, sasabay siya. Kung anong inutos mo sa pedal, yun ang susundin. Parang 1:1 yun eh, no? Ano pa kuya? Ano pang mga advantage ng remap? Sa fuel, dahil ang dati mong ginagawang nakabaon, lalo sa mga automatic. Ngayon, nandun ka na. May nagsasabi, daw nagpa-remap, mas malakas sa, sa fuel. O sige nga, sabihin mo nga. Ba't sinasabi nilang ganun? Hindi po. Vice versa ako. Malakas sa fuel. Ang tanong ko naman dyan, kumusta ang takbo nyo? Ay, masarap. Masarap. Tulin. Kasi pinatuli niya. Kasi yung ginawa kong pinapabalik sa stock, sinisiko ako ng driver. Babalik. Kasi gusto ng driver. Nag-enjoy daw siya. Kawawa ng operator mo. Sabi ko nito na lang. Hindi ko naman actually tatanggalin. Bababaan ko. Bababaan mo lang. Paano po makapaghabol yan? Pero pwede pa bang halimbawa na-remap mo na o pinaba mo na? Pwede naman na yung driver talaga magko-control doon, di ba? Yes po. Nasa paa. Nasa paa niya. Karamihan yung paa may tingga eh. Ayun lang. Gusto yung dinidid. Pag dampi, bumabaong kusa eh. Kasi ano naman yun eh, mga kapatid. Hindi naman porke ni remap lumakas. Nasa control pa rin nung paa mo yun. Saka nung mind mo. Sa shifting na nasa 3,000 above na ang RPM, hindi pa nagsiship. Hindi pa nagsiship. Sa manual yun. Ako napansin ko, matik yung Grandia ko. Sa automatic, dinesign ni DripTech na pagdating ng 2.5, kusa siyang magsiship ng magsiship. Magsiship siya, Para makalis nga. Isa pang advantage dyan yung halimbawa, sa standard naman, hindi naman siya makakasira ng mechanical parts gawa ng may limitation. Pag sinabing standard kuya, yan yung hindi ka nagpalit, stock pa rin yung iba mo. Stock yung turbo mo. Yun po ang remap ni DripTech, all stock. Once na may papagawa, naka-modified, sabi ko, doon na lang kayo sa expert dyan sa modified. Kung ano yung meron ka. Binabalik nila sa akin. Bakit ikaw, nagmo-modified ka naman? Sabi ko, pang sarili ko yun. Hindi. Tsaka pag nag-modified ka, nangangarera ka naman eh. Sabi ko, ang purpose lang naman ng karera ko doon, to prove
ikukumpara nyo, iba ang racing kaysa daily. Pero ayun, napoprove ko naman na hindi ko pa nare-reach yung maximum na power ng makina. Dahil ever since hindi pa ako nakapagpasabog ng makina, turbo yun. Turbo. Madami. Ito, tanong ko sa'yo. Sumikat ka sa Baguio eh. Di ba? Talagang pag dumarating ka doon, nakapila na doon yung mga UB Express eh. Di ba? Bakit ba sila nagpa-remap? Eh sabihin na natin, malakas pala sa diesel, bakit magre-remap tong mga UB Express? Bakit ba sila nagpa-remap sa'yo? Ang ano nila kuya doon, dahil ahon, hirap na hirap daw yung stock. Kasi pagod eh, no? Galit na galit makina, no? Hindi sila pwede magdagdag ng gear gawa ng, siyempre, dadapa. Ngayon, kawawa yung engine na, di ba, pagagapangin nila ng second gear. Itatry nila ng third gear, ayaw na naman, balik na naman sila sa second gear. Tapos nung ayun din tinatanong nila nung meron kasi kahit third gear, fourth gear na ayaahon nila. Ito na po yung pinakamataas na parte. Tapos ipapababa ko. So normal na driving lang po. Yan, naka-tersera na ako. Kadalasan po pag dito sa mga ganitong paakyat ay kinakapos na po yung ibang mga sasakyan dito dahil nga sa mataas. So ayan, hindi ko na binilohan. Nasa 60 po yung takbo ko. Ayan po. Nakakwarta po yan. So kayang-kaya, halos hindi na ako mag-change gear. Kwarta po yan, tumataas pa yung speed ko. Pero alam ko dati nag-promo ka eh, may promo ka dati eh. Alimbawa na lang, wholesale ka, maramihan. Pwede bang same price doon sa retail? Or mababa? Sabi ko, napakarami ng IAs. Unang-una, tulong ko yan sa mga biyahero. Sabi ko, ang nakaban, isang kahig, isang tukayan. Pag hindi bumiyahe, wala kainin. Pero kuya, tanong ko doon, ibig sabihin, ito, dalawang banto, UB Express. Magkaiba sila ng remap, ng ano mo, yung gagawin mo. Bakit ba hindi pwedeng pagsama, pwedeng i-share? Bakit hindi pwede? Actually, kuya, may case na pwede. Dahil same ID, pwede yun. Kaso, wala naman natang sasakyan na parehas ang kondisyon. Correct. Na yung isa kahit na old model yan kung maintain lagi. Katulad nung 2013, mas talo pa niya itong mga modelo na last pag. Ikaw na yung mekaniko, ikaw yung nagtotono. Yes po, ako po lahat ikaw. Alam mo, kung ano yung map na para sa kanya. Yes po. Na yung nag-promo ka, kung halimbawa, 10 tayo, magpa-remap tayo para may discount. Para gano'n, di ba nag-promo ka noon? Noon po kuya, ginagawa ko. So ngayon, iba na. Dahil sa dami na ng mga... Ang dami na rin nagre-remap po. Sabi ko, dito na ako sa sige, sa katulad sa mga high ace, ginawa ko na lang 5K. Sa mga ano lang yan, sa mga UB Express yan? Lahat po ng high ace. Lahat ng high ace? Yes po. 5K? Bukod po sa 5K, lifetime warranty. Ito naman dyan. 5K sa high ace. Yes po. Yung una po kuya, na hindi pa ako fully paid kay Driptech, siya ang may control. Siyempre, Ngayon po na ako na, nabayaran mo na eh. Ako na rin ang gumagawa ng tune. Tama. Kaya po din nyo napapansin, hindi na remap by Diamante. Tune by Diamante. Ako nang gumagawa. Ito, pick up yung ni-remap natin. So ngayon, mai-advise mo ba dito sa mga naka-pick up? Kasi pinangkakargada nila yan, kaya nga mas mura ang pick up eh. Pang trabaho yan eh. May kotse ka na, may truck. Mai-advise mo ba yung mga naka-pick up na pinangkakargahan talaga nila na i-remap? Yes po. Dahil lalo sa ilo-load nila ng mabigat. Mabigat. Kailangan ng palakasin. Wala namang ibang way. Dahil computer box, nagko-control isa yung CPU. Yung remap mo, yun yung daily use. So meron yung mas mataas sa daily use na remap? I-customize. Depende sa katulad po nito, malaki na yung gulong. So ngayon, yung remap mo sa akin dito, customize na yan? Iba po yun. Depende po sa setup.
Ayun, oo. Kasi katulad kanina, pinicturean ko, sinend ko yung drip tech, sabi ko, ito yung gulong. Kaya pala nag-picture ka Yes kanina. po. Kung anong kondisyon ng Oo. sasakyan, Oo. parang ako din eh. Oo. Itong mapping na to ngayon, may kinalaman ngayon si DripTech dito. Yes po, siya ang may access dito sa Mitsubishi. Sa Ayun. Manisa. Kasi sa'yo, Toyota. Toyota, Lahat. Isuzu. Saka Isuzu. Kasi may D-Max kang pinangarera, di ba? Hindi po yung nasabi ko po yun dahil yung mga customer magre-request. Katulad nung mga cargo na van na hindi naman pinambibiyahe kundi kargahan ng mga katulad kuya halimbawa sabihin natin karton lang yan pero pag volume na yan dead weight Mabigat yan. bigat. Oo. Yan po iba ang tune nito. Talagang tinodo ko eh. Tinodo ko yung aking acceleration, tapos ayun, umi-slide yung gulong natin, nag-i-skid. So medyo pausok lang. Pwede pa tayo magpabawas ng konti. Pero binibigay mo lang naman talaga yung potential ng makina. Yes po, pero may limit. May limit ka. So mga kapatid, dito kay Kuya Leo ang tawag ko dahil kahit mas matanda ako sa kanya, ganyan po kasi yung galangan namin sa Agila. So ito, Agila ng Cavite, sa Kawit. DripTech Evo. DripTech Evo. Ayan, ako naman sa Marangal, Royal Eagles dyan sa Taguig. Yung rima po, hindi po talaga siya negatibo kung gagamitin mo ng positibo. Yes po. Yung pagre-remap. Magiging negatibo lang yung pagre-remap kung ipina-remap mo yan sa hindi katulad niya na mekaniko. Kasi dapat alam nung magre-remap yung kakayanan pa nung sasakyan. Halimbawa, lumang modelo na. Opo. Oh. Ito kuya, halimbawa, ito pariremap ko sa'yo. Ito ba, Sino ibibigay mo pa yung mas pinakamataas? Luma, 2004 pa to. Kahit po old model pero siya healthy. Pwede po. Ano naman sa modelo kung lasog-lasog na. Hindi na rin tagas pwede. yung langis. Oo. Paano mo sabihin? 2021 model to eh. Tapos yung 2005 nagawa mong ganung kalakas. Sabi ko, puro tagas na yung langis para natin mas lalakas ang tagas niyan. Bago mo i-remap, chine-check mo muna yung sasakyan. Yes po. O ano yung mga unang chine-check mo? Unang-una ko pagdating niyan, alam ko na tunog pa lang eh. Doon pa lang sa labasan namin, di ba? Papasok yung kuya. Doon pa lang sa labasan, naririnig ko na may nagpapanday. Pag nagpe-fuel knock na, no? Hindi na nga fuel knocking yun. May Panday na, katok na. sa loob, eh. Sabi ko, wala mo. Pag ganun, ang unang-una kuya ganito, ang remap po, hindi solusyon sa sakit ng sasakyan. correct. Na tatanungin ko, bakit nyo po ipaparemap? Kasi low power. Low power or mahina na daw eh. Mahina na. Sabi ko, ang isang sasakyan, di hihina kung walang nararamdaman. Okay. Sa tao. Sa tao. Paano kung sumabog pa yung makina sa pagre-remap mo, mahina na pala? Katulad nung iba, naghahangad lagi, naiingit sa mga ganito. Sila po, sagad-sagad yung takbo. Sabi ko yun, mga bago. Sabi ko, hindi ka na pwedeng sumabay dyan. Unang-una sabi ko, preno mo nga, puro sugat-sugat ng rotor. Patakbo pa natin ng 180 yan. Ano yung mga dapat nilang gawin? Yes po, pero ang pinaka-main yan, kuya, once na nakaremap yung sasakyan, lagi kong ina-advise or nire-remind na kung dati maintenance free kayo, sa remap hindi. Hindi na. Kasi ang remap sabi ko unang-una, nangangailangan talaga ng sapat na hangin sa fuel. Sabi ko kung ang pabaya kayo sa fuel filter, ang sisirain niyang kako. Injector. Kakarga kayo kung saan-saan na fuel. gasolinahan. Oo. Injector. Magkano isang injector? Pinakamura, 30,000 na brand Pag sinabi new. ko na brand new, 38. 38. Isa lang bang papalitan? Sabi Hindi ko, pwede, sabay-sabay yun. Sabi ko, 4 yan. Pag napapabayaan nyo yung air cleaner nyo, turbo. Turbo ang kayang sirain. Sabi ko, para hindi nyo nakakalimutan yung dalawan na yan, every change oil nyo. Sabay. Sabi ko, kung maintenance free kayo, wag nyo nang iparimap. Yung daily driven na sinasabi mo, ganun pa rin na kailangan pa rin. May maintain. May maintain mo? Yes po. Ano bang kailangan langis nilang piliin? Meron bang certain yun nga, yung anong mga UV. viscosity? Yung mga UV na kasi natawa UV, ko. kakapal ng langis yan. Sige, andun tayo sa, siyempre, namamahal lang kayo sa pulley. Oo. Okay lang yan, na ordinary. Pero sabi ko, hindi naman kayo pwedeng gawin ko na dun sa pangmalakasan na hinahangad nyo. Anong langis na maganda? Anong viscosity, kuya?
Sa diesel, 5W40. 5W40. Yun po ang ina-explain ko, kuya, lagi. Ah. Ang mga gallery ng may computer Ah. box, unang-una sabi ko, piston rin yan, taper. Huwag niyong ikumpara sa mga old school na straight yan. Oo. So ano siya, ang mga gallery nila ay Maliliit. maliliit. So, pag lumapot na yung ordinary, hirap na silang Oo. mag-travel. Pag mga ilang buwan mo na nagamit yan, mataas na viscosity nun. Ang dami pong na-encounter niyan, mostly UV. Mm. Sugat-sugat yung ano nila bore. Yung bore. Dahil sabi ko, hindi na nakakasiksik yung or nakakadaan yung langis Yun. na dapat tumagos. Doon sa oil gallery. Ba't mo raw pinapalitan ng mga thermostat valve na mababa yung yung mga Yes, yung pangarera oh. Dahil sa karera po, katulad niyan, nang bubore up kami, wala na sa standard. Oh. So, kailangan namin ng early na magbubukas yung thermostat para Para palamigin hindi niya uminit ng kaagad todo. siya. Opo. Oo. Kasi mainit kaagad yun eh. Huwag na namin antayin pa na mag-82. Oo. Kasi the more na malaki yung bore mo, Yes po. malakas ang combustion. Init. Yes Oo, po. pati yung turbo mo Kahit, malaki. kahit anong sasakyan, mapamotor or four wheels, same. Oo. So kuya, doon sa mga inaayos mo, yan, yung mga pangarera mo, ano yung degree nung thermostat valve? Kami kuya, standard sa amin is 71. 71. Yes po. Oo. Pero naman siya, nag-o-open pagdating ng mga 78. So hindi Dahil talaga siya yung continuous na siya. Unlike sa observe ko po yan ng mga standard. Pagka medyo lumamig yung panahon, liwa, gabi, Oo. nagsasara siya. Nagsasara. Oo. Ito kayo ang diyan, ang disadvantage na halimbawa, siyempre may edad na. Lalo pa doon sa mga hindi na gumagamit ng kulan, tubig, Tubig. hindi kinakalawang. Oo. Paano kung yung pagsara niya doon nag-stack up? Okay. Hindi na gumana. Oo. Kaya kumakatok makina. Yung mga katok, talagang mag-overheat. Meron kasi akong vlog niyan na huwag tatanggalin ng thermostat. Ba't di ka nalang magtanggal ng thermostat para hindi uminit? Kung paano kung nagmamadali, Mm. yung mga old school siguro, yun, yung ginagawa nila, tinatanggal. Pero importante pa rin yun dahil sa cold start, para ma-reach ma-maintain mo kaagad na yung standard init. operating Yes, temperature. bago, Hindi, saka siyempre, kuya, sa mga ganyan na in-upgrade mo, siyempre, mainit na yon. Dapat kasi pag daan doon sa radiator, lalamig siya. Opo. Kung wala kang thermostat, yung mainit mo, pag ganun lang yun. Pabalik-balik lang. Oo, pabalik-balik yung mainit. Mag-overheat ka talaga doon. Kaya hindi talaga advisable na tanggalin yung thermostat. Yes, po. Saka may mga sensors tayo na naghihintay ng tamang init. Siya ang nagkocontrol Yung pinaka-negative na pwedeng mangyari pag nagpa-remap ka, ano? Ang negative naman doon kuya maintenance. Maintenance talaga. Yes po. Oo. Sabi ko doon sa mga maintenance pre, kung hindi nyo na mababago yung sistema nyo, wag na lang. Oo. Kasi sabi ko, paulit-ulit tayo niyan. Babalik at babalik kayo. Bakit mahina? Paano natin mapapalakas? Kung katulad yan, unang-una, ang dumi ng turbo. Pangalawa, EGR manifold, madumi. Hindi sapat kahit anong tono natin. Yung bang mga nagre-remap na yun, katulad mo rin ba yan na parang doktor ka na pinapayuhan mo yung Hindi. may-ari na sakyan? O kaya tinatanggihan mo yung hindi talaga pwede? Dalawang klase kuya Malas lang kung doon mapunta sa albularyo. Siyempre. Hindi kuya, may mga customer ako na pupunta doon. Siyempre ako naman, respeto doon sa gumawa. Ibalik nyo doon. Doon kayo mag-complain. Complain. Oh. Ang rason naman nila, pabalik-balik na lang. Saka, paano namin itutuloy yung mali na gawa? Mali pa rin ang kakalabasan. Yung sistema naman, kaya nga pumunta kami rito para maayos. Sabi ko, sige. Habang ginagawa ko sa kanya, kinikwentahan ako. Paano kinikwentahan? Kinikwenta niya yung mga nagastos niya. Na, kumbaga, baka pwedeng, sila na nagpe-presyo, kuya. Oo. Kung magkano lang ibigay sa akin kasi nagastos na. Kasi laki na nagastos nila. Sabi ko, boss, nakapagbayad nga kayo doon na walang nangyari. Ako kaya kong gawin. Oo. Sabi ko, saglit mo lang ginawa. Sabi ko, yan nga, martilyo lang, hawak ko, umandar. Ano ba yan? Bakit nagkakaganon? Mali ba yung remap o may problema talaga yung sasakyan o ano? Kasi hindi naman mekaniko yung iba Yan nga mo, kuya, na ang isang sasakyan, pag hindi mekaniko, paano mo ma-identify na may problema yan? Oo. Tulad sa high Pag ace. sinabi, sige, hindi gagawin lang nila yan. Tulad sa high ace, low power, yung pala, nabarahan yung map, yung MAF.
Oh, yun. Kasi nabarahan ng dumi. Napagastos ng 80,000. Oo, magkano 80,000? Eh, magkano ang supply pump, magkano ang Oo, injector. magkano yun? Buti kung puro bago pa binili no, baka puro surplus yun. Kasi kuya, ang advantage sa amin, linya ko yung Toyota, basta mga KD. Oo. Ngayon kuya, pagka in-scan ko yan, hindi naman tutumbukin na yun ang problema. Oo. Kung ano yung pinakauna niya sa lista, papalitan namin. Mm. May mga pang-test ako na pyesa spare. Okay, oo. Pagsalang ko ng spare, ganun pa rin. Hindi ito. So, ibabalik ko yung kanya uli. Hanggang sa matukoy namin yung ano. Maihinto naman yun, doon na okay na eh. Oo. Na hindi mo na uubusin yung lahat na nakalista doon. Yun yung pinaka-the best. Diba? Oo, Pag pumunta kayo dyan sa Kawit, dyan sa Driptech Philippines, Hindi kita pabibilhin. mahirap lang kasing pumunta dun sa iyo eh. Dati papasok pa sa loob eh, di ba? Hindi na ngayon, kuya. Hindi na ngayon, may daan na sa labas. Ang ganda na. O ngayon, pag pumunta kayo sa Kawit, Cavite, nandyan yung Driptech Philippines, ito pong maganda eh. Kasi yung kinikwento ko kanina na gumastos ng 80,000 pesos kasi trial and error yun. Katapat lang ng pagsabi, magkano ang atraso ko? Sabi ko pa yung di nga. Magkano mo siningil? 500. 500? Wala mo kuya, magkano ang binigay? Magkano? 2,000. Sarap nun ah. Eh kasi nga, ang kagandahan dito sa Driptech, meron siyang mga pyesa na Spare. pan-testing. Oo, yun ang pinaka-importante. Ang kawawa dyan, actually kuya, mostly na kaso, siyempre wala naman silang pyesa na gano'n, gawa ng assorted na brand. Ngayon, pabibili si customer na ito yung problema. Yun ang nangyari doon sa 80,000. Oo, yun ang nangyari doon. Okay, mga kapatid, masyado nang mahaba ito. Si Kuya Leo Diamante, marami pa kaming pagsasamahan nito. Marami rin nagtatanong sa akin tungkol sa remap. Kaya lang, paano kung sasabihin na maganda at hindi maganda yan kung hindi naman ako talaga yung nag-tune? Diba? Naka-experience lang ako nung trabaho niya. Pinaremap ko yung Grandia yun ko. po kuya mangyayari sa November 3, 4, 5 sa Palawan. Na lahat ng agent ko magkikita-kita kami dahil nakakaya naman dun sa customer na magtatanong na walang may sagot. Iyon. For 7 years, mag-share kami ng experience. Mga kapatid, Driptech sa loob ng Autoruns. Ito high-end na kasi to eh. Hindi ko alam yung kaya niyang gawin dahil magkano bili mo kay Driptech nung ano? Yan nga po yung iba. Magkano yun, kuya? 1.8. 1.8 million. Tapos ngayon, pinasok ko yung GD. Nagbigay naman ako ng 800. 800. So, KD, GD, at mga Isuzu, panis, sabi nga para kay Kuya Leo. Ako nakatutok sa Toyota talaga. Toyota talaga. Ang isa niyang product is dun sa throttle control. Sa throttle control. Kasi po, pagkaliwa naka-remap, may gagamit na, marami akong kaso noon, papagamit unang-una sa magulang. Pangalawa sa mga kaibigan. Pangatlo kung may driver. Tinatago nila yung controller. Ine-negative nila. Para bumalik doon sa nababawasan yung response ng pedal. Pwedeng ibalik ulit doon sa kung ako nga minsan gusto ko hanggang 80 lang kahit naka-flooring 80 lang. So tinatago nila yung controller para stock pa rin. Ayun. Pero pag yung may-ari nang gagamit. Ayun yung throttle controller kahit di naka-remap yan. Nadi-delay. Nawawala rin yung delay, no? Pag pataas naman. Ano ba yung address nyo doon? Sabihin mo na. Sa 45 LS Compound, Toklong, Kawit, Cavite. Dito lang yun sa pag-exit ng Pag-exit lang ng Cavitex yun eh, di ba? So yung mga nagtatanong, kailan lang, may mga nabasa akong mga comments, maganda ba yung pagre-remap? Hindi ba maganda yung pagre-remap? Lahat naman ng bagay ay mayroong downside at mayroong high side. Hanapin nyo yung magaling mag-remap. Ako po, ilan na yung nai-recommenda ko kay Kuya Diamante na nagpa-remap sa kanya. At wala pong nagsabing sablay. Ang kagandahan lang po doon, si Kuya Diamante, mekaniko. Bago niya i-remap ang inyong mga sasakyan, i-check up niya muna yan. Yung bang check up, libre kung sakaling hindi siya magpa-remap? Libre ba ang check up? Yes po, ina-advise ko na ganito ang gawin nyo. Libre yun? Yes po. Walang bayad yun, Kuya? Wala namang bayad ang pag-share ng knowledge. Walang bayad ang pag-share ng knowledge. Kaya asahan nyo, mga kapatid. Yes po, magandang gabi po sa lahat. Malaking karangalan to. Actually, matagal na si Kuya nag-i-invite sa akin.
Kasi yun nga, hindi, tatalikod lang sa shop mamaya, meron naman Busy, papagawa. busy. Oo. So, ginanap ko itong pagkakataon, kung hindi pa bibiyahe itong estrada, hindi ako mauobliga. Wala, dadali na sa Mindanao eh. So, salamat po sa lahat. Mga kapatid, sa muli, manood pa lagi kayo ng Autorans at yung mga questions nyo, lahat ng mga kailangan nyo malaman tungkol sa pagre-remap, tungkol sa Hi-Ace, tungkol sa Toyota at saka sa Isuzu, kung gusto nyo pong gawing katulad ng takbo ng mga high-performance car, nandito po si Kuya Leo Diamante. Ngayon, yung daily driven ng mga sasakyan, pagka nirima po nila, at ako po'y nakasubok na nun, subukan nyo para makita nyo kung ano ang importance at kung ano ang mabe-benefits nyo kapag po kayo ay nagpa-remap. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.